Nakakamangha, no? Sa worship pa lang ay talagang mabe-bless na tayo. Biyaya. Pero bago po yun, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ganun din po kila Pastor Pala, kay Pastor Adipi, good morning po, or magandang gabi po sa inyo at maging sa mga kapanood po nito, ay isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Wow. Alam niyo po mga kapatid, si Pastor Pala tuwang-tuwa po sa lahat po ng nangyayari sa ating ministry. Salamat po sa mga ginagamit ng Panginoon, bawat ministry po, sa youth, kids, worship ministry, sa lahat ng mga kapatid, sa simpleng pag-i-invite nila. At nakikita po niya lahat na po yung nangyayari sa atin dito, namumonitor po niya, nakikita niya. So lang maging sa ating araw ng pananambahan. So salamat po sa inyong lahat. At magpapatuloy po tayo. Sabi kanina sa awit po, sukdo ng biyaya. E paano po yung mga nakakaranas ng pagsubok? Matatawag ba natin itong biyaya? Amen? Amen. Biyaya po ito. Bakit ko po sinasabi? May kaugnayan po yan sa ating pong message ngayong umaga. Ang ating pong mensahe ngayon, ang title po niya ay sa anumang sitwasyon, maaaring lumaganap ang mabuting balita. So mga kapatid, ang kwento po ng buhay ni Paul nung isinusulat po niya ay nasa mahirap na kalagayan. Ang ating pong text, Philippians chapter 1, verse 12 hanggang 18. Pwede pong tumayo tayong lahat. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ng mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ang iba pang narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa ating pagkabilanggo. Hindi lamang iyon, lalo pang lumukas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkaingit, pagkahilig at pagpagtalo. Ngunit mayroon din naman nangangaral ng may tapat na mangaral. Si Kristo ay ipinangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba ay nangaral ng may tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangat nilang dagdagan pa paghihirap ko sa ating pagkakabilanggo. Ngunit wala ka naman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko na si Kristo ay naipangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng mga nangangaral. Sige po. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa iyong salita sa umaga nito. Panginoon, ipaunawahan po ninyo sa amin kung ano ang iyong ninalayon at pinanais para sa amin. Salamat po at ikaw mataas sa aming kalagitnaan at ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So makakaupo na po tayo. Sa anumang sitwasyon, maaaring lumaganap ang mabuting balita. Mga kapatid, kung nababasa natin ang Biblia, alam din po natin kung ano ang naging kalagayan ni Apostol Pablo. Ang kasalukuyan pong kalagayan ni Apostol Pablo ay nagdulot ng paglaganap ng mabuting balita. Tayo maaaring mag-isip po tayo, nakakulong po si Paul, pero alam po natin na mula po sa aklat ng Roma ay marami po siyang aklat na nisulat. At ang Roma po ang pinakamahaba sa kanyang aklat na sinulat at ito yung pinakabuo ng kanyang mga sermon, ng mensahe. So kung titingnan yung si Paul,
nakakulong. Pero bakit nagagawa niyang ipahayag, ipakilala ang Kristo, ang magandang balita? Layunin po ng mensahe na ipakita na sa anumang sitwasyon ay maaaring maipahayag ang mabuting balita at maluwalhati si Kristo. Kaya walang dahilan upang hindi tayo magkaroon po ng kagalakan anuman ang ating sitwasyon sa buhay o anuman ang ating kalagayan. Tayo pong lahat ay malaya, pero si Paul nakakulong. Sa anong kalagayan maaaring lumaganap ng mabuting balita? Una po, sabi dyan, lumalaganap ang mabuting balita sa gitna ng mga tiisin. Ayan po, nalalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. Tingnan niyo po, sa teksto po natin ngayong umaga, naghahayag ng kapangyarihan po ng Diyos sa kalagayan po ni Pablo, ni Apostol Pablo. Maaari tayong makakuha ng dalawang katotohanan sa mensahe ito. Una po, persecution, suffering. Ayan po, yan po ang una. Nagbubukas po ng pintuan ang mabuting balita na maaaring hindi na mabuksan sa ibang pagkakataon. Isa po yan na opportunity po. Yung suffering para po maluwalhati po natin si Kristo. At ang ikalawa po dyan, persecution, suffering, rightly peace. Ayan po. Patuloy pong isulong, patuloy na pagsulong po. Masigit po na patuloy po tayo sa pangangarap po ng mabuting balita para maluwalhati o mag-glorify po si Kristo, ang ating Diyos. Sa kalagayan po ni Pablo ay nakikita natin ang kaganapan ng dalawang katotohanan ito. Yun po ang kalagayan niya. Naghihirap po siya. Bakit? Hindi po madali ang buhay niya. Hindi po madali ang nagulong. Si Paul po, sa kabila po ng kanyang pagkabilanggo, ay nagagawa niya po kung ano yung nais ng Diyos na ipagawa sa kanya. Mabigyan ng pagkakataon si Pablo upang maging mabuting panuto sa gitna ng mga hindi sumasampalataya. Pagkakataon niya po. Nabigyan ng pagkakataon ang mga hindi mananampalataya na malaman ang mabuting balita at nabigyan ng pagkakataon ng mga hindi mananampalataya upang makilala ng personal si Kristo sa pamamagitan ng mga tiisin ni Pablo. Ang hirap po ng kalagayan. Alam po ng mga tao sa panahon nila na dahil sa pangangaral ni Paul tungkol kay Kristo, kaya po siya nakulong. So, mahirap po ang kalagayan niya, pero nagagawa niya po isa pong opportunity. Ano man ang kalagayan niya, maging sa atin po sa panahon natin, tayo malaya po tayo makapag-share. Hindi man natin ma-share, maaari po tayong mag-invite. Sa ganito pong mga gawain, lahat po tayo ay may kakayanan. Hindi man sa pagsasalita, pero doon sa pag-invite, marami pong paraan. Totoo po, ilang beses na po natin itong bawat tumatayo po, nababahagi. Parang reminder na lang din po yung iba. So, lahat po tayo. At salamat, sabi ko nga kanina, si Pastor Bar po ay natutuwa. So, sa patuloy na pagpapadali po ng bawat isa sa atin. Kasi totoo pong mahirap ang bawat gawain. Yun pong magpunta ka roon, mag-evangelize ka, magturo ka, lahat po may kaakibat po na sakripisyo. Kaya nga po, tiisin sa buhay. Ang bawat suffering po, sabi niya, every suffering is an open door for the gospel. Sabi po sa mga taga-Colosas, ayan po, 4:3, sabi po dyan, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang salmi ng pagkabilanggo ko. Yun pong kanyang pinagdadaanan na pagsubok sa buhay, yung kanyang pagkakakulong, ay isa pong opportunity
para sa Kanya. Bakit? Tingnan niyo po, dapat po maging ganito rin tayo. Pag tayo nakakaranas ng pagsubok sa buhay, katulad ni Paul, itong taong to nakulog na, ipinapangaral pa rin ng Kristo. Ano bang meron mo sa Kristo yon? Isa po na pagpapatunay na hindi gagawin ng isang tao na isasakripisyo ng buhay para lang ipakilala ang salita ng Diyos. Sa panahon po natin, hindi na tulad sa kanila na sa panahon na yun, ang persecution po doon, pinapatay po. Hindi na persecution, talagang binuhuli, pinapatay. Pero si Paul, ayan, nakukulong pa po. Tayo, malaya tayo sa panahon natin. Sa panahon natin, ang tanging hindrance o nagiging hadlang lamang po, yung mahihing mga ating nahihiya tayo, sa isa tayo ay mayroong mga ganitong, kasi ang hirap naman pong mag-share, lalo na po doon sa pag nakaranas ka na po ng nire-reject ka, lalo na po ang shishiran mo ng gospel, ay may mga pinag-aralan at mayroong mga kakayanan sa buhay. Mapapansin niyo po, na kapag ang isang tao, ang shishiran mo ng Word of God, at mas nakakatasya ng estado sa'yo, ang tingin sa'yo hindi ganun ka, sino ka? Isa po yan sa mga hindrance po sa atin. Pero tingnan po natin ang buhay ni Pablo. Kahit anong mangyari sa buhay natin, isi-share niya rin. Ipapahayag niya. Ganun din dapat tayo. Tayo mayroon lang sakit, kahirapan, marami pong hadlang sa atin. Unang-una na po yung mga trabaho natin. Trabaho, kaabalahan natin, minsan hindi po natin nagagawa. Pero si Paul, kahit anong mangyari, kaya sabi na doon sa pinasara natin kanina, lalong lumakas ang loob ng mga mananampalataya. Bakit? Dahil sa kanyang pagkakulong. Bakit? Nakita nila, dahil sa pagkakulong niya, dahil sa pangangalan na kay Kristo, nakita nila kung gaano kahalaga. At kung sino ang Kristo ipinahayag ni Pablo. Ang kasaysayan sa aklat po ng mga gawa, may mga house church po noon, mga house churches na isinilang, bunga po iyon ng mga pag-uusig sa panahon noon ni Pablo. Ang mga mananampalataya po roon ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin po sino po? Si Esteban. Mula po nung pinatay si Esteban, lahat po ng mga mananampalataya po, nagkanya-kanya na po, nangalan po sila, sabi ng Biblia. Nangalan po saan sila nakarating. May nakarating po sa Phoenicia, sa Cyprus, sa Antioquia. Ngunit saan man makarating, ipinangaral po nila ang salita. Ngunit ang mga Hudyo lamang, sa mga Hudyo lamang po nila pinag-ishiner o pinahayag. Subalit, ang sabi po doon, may kasama rin silang ibang taga-Sypre at taga-Cyrene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman para sa mga Griego. Mababasa po natin yan sa aklat po ng mga gawa, chapter 11, verse 19 hanggang 20. Ipinangaral po sa mga Griego ang mabuting balita tungkol po kay Kristo. Ganun po nag-umpisa po yung pagdami ng Kristyanismo noong araw. Sa pag-uusig ng mga tao sa kanila, sa lahat ng mga nangangaral, mas lalo pong nangalat, mas lalo pong naipahayag, mas lalong dumami. So ano man po ang kalagayan natin sa buhay, hindi ito dapat maging hadlang o maging hindrance po para magawa natin ang pinagagawa po ng ating Diyos. Lahat po tayo tumanggap. Lahat po tayo may utos na tinanggap sa ating Panginoon. Tayo bang lahat ay Kristiyano? Amen! Tayo ba'y mga anak ng Diyos? Amen! Tayo ay anak ng Diyos. Ipaglaban natin, ipagtanggol natin. At manindigan tayo sa ating pananampalataya. At ang ikalawa po ay ito, lumalaganap ang mabuting balita sa pag-alab ng pananampalataya. Sabi po dyan, lumalaganap ang mabuting balita sa pag-alab ng pananampalataya. Pilipos chapter 1 verse 4, at ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral
ang mabuting balita. Lumakas ang loob, nag-alab, nag-apoy. Sabi kanina sa panalangin, Lord, pag initin mo muli kami, pag alabin mo, pag apuyin mo kami. Ang apoy po ng Diyos, ang Spirit po ng Diyos, kapag nasa atin po. Minsan po noon, bago-bago po ako, totoo po, naranasan po ito, kaya sabi po ng iba, sa sobrang init mo, yung madaanan mo, nasusunog na, totoo naman po yun. Pero sa pagdating po ng panahon, unti-unti, natututunan po natin kung paano po yun maging balanse. Pero mas maganda na po yung nag-aapoy tayo sa pag-share o pagbabahagi po ng mabuting balita. Sabi po diyan, alam na alam ng mga mananampalataya ng pagkabilang ni Pablo ay bunga ng kanyang pangangaral ng mabuting balita. Si Pablo ay naging epektibong lingkod ni Kristo at ng mabuting balita maging sa bilangguan na nagsabi upang ang pananalig ng mga mananampalataya ay mag-alab, kaya maging sila ay higit na lumakas ng loob upang mangaral at naging tapat para sa mabuting balita. Nag-alab po yung lahat po ng mga mananampalataya. May ilang katotohanan po. May ilang katotohanan po dyan na maaari nating matutunan mula rito. Yan po. Suffering. Una po dyan ay, suffering should not bring us fear. Sabi, dapat po ang pagdurusa, hindi dapat magdulot sa atin ng takot. Dapat magkaroon ito ng tapang. Kaya nga sabi ni Paul, ano man ang kalagayan natin sa buhay, hindi dapat maging hadlang. Minsan ang takot po, dahil po tayo mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, ang Espiritu po na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi po Espiritu ng takot, kundi Espiritu po ng katapangan. Katapangan po saan? Ng pagpapahayag. Pagpapakilala kay Kristo. At ikalawa po, if we do not fear suffering, we can do boldly preach the word. Sabi po dyan. Huwag daw tayo, hindi tayo dapat matakot sa pagdurusa. Dapat matapang natin ang pangaral. Ang salita ng Diyos. At ang ikatlo po dyan, we cannot fear only if we have sufficient faith. Dapat meron tayong pananampalataya. Kung meron tayong pananampalataya, hindi po tayo dapat matakot. At ang ikaapat po, yan po yan ang mga makikita natin. We can only have the right perspective in life if we rightly know who our God is. Ano po ang pagkakilala ni Pablo sa Diyos na kanyang pinagkalingkuran? Makapangyarihan po. Bakit niya ginagawa yun? Kung hindi siya naniniwala na makapangyarihan, hindi niya ipangangas na ipaglaban yun. Ikaw, makukulong ka, mamamatay ka. Si Stephen, isa na po doon sa patuturo. Si Stephen, bakit niya ipapangalan yun? Mamamatay ka ron. So sa panahon natin, hindi na po gano'n. Malaya po tayo. Pero minsan nakakaya po. Lalo na kung sa pangangalan natin, tinatanggil tayo. Kapatid, habang nagsasalita ka, umaalis sila. May mga tao po na ayaw tanggapin at wala po tayo magagawa roon. Kasi bakit po? Sa aklat po ni Juan, sa chapter 17, verse 12 ata yun, sabi doon, nung pinapanalangin ni Jesus Christ, yung mga alagad, sabi niya, nung yung mga ibinigay niya ng Panginoong Ama sa kanya, ay iniingatan niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama para hindi mapahamak. Pero mapapahamak, yung mapapahamak, minsan sinabi ni Jesus Christ na, yung mga mapapahamak, talaga sila ay mapapahamak kasi hindi talaga siya galing sa Ama na binigay sa kanya. Mayroon pong mga mapapahamak. So, ang mga dinadala ni Kristo, yung mga ibinigay ng Ama sa kanya, sa atin. Ngayon, ito po, tayo, ibinigay ba tayo ng Ama kay Kristo? Ibinigay tayo. Ang bilhin natin yun. Mananampalataya tayo, anak tayo ng Diyos. Kasi ang napapahamak sa atin ni Kristo, yung mga hindi ibinigay. Bakit? Ito po yung mga tumatanggi. Umaayaw. Doon po nga sa krus na pinako, dalawa sila. Magtagal si Dimas at si Estas. Katabi na nila ang Kristo. Hindi pa siya naligtas. Bakit? Kasi ayaw niyang tanggapin. Tayo pa naman kasama na natin si Kristo, hindi pa tayo maliligtas. Bakit? Kung tayo po, nasa panahon yun, maaaring hindi po natin maunawaan na yung bigyan. Malinaw po sa atin
na naisulat dito, yung mga nangyari noon na dapat nating lakaran ngayon. Sa paglakad natin, na dapat makita natin. Sabi ni Kristo, sabi niya, mapalad yung mga tao sa kabila ng hindi nila ako nakita, ngunit sila ay sumampalataya. Nakita ba natin si Kristo? Hindi mo natin nakita. Yung mga alagad, oo, nakita nila. Yung mga sinaunang Kristiyano, nakita nila. Yung mga nauna noon, nakita nila. Bakit yung sinabi ni Kristo? Kasi may isang alagad siya na gusto niya lagi ay yung nakikita niya, yung nahahawakan niya. Naniniwala lang siya pag nakita niya. Alam din ni Kristo na may mga tao talagang gano'n. Kaya sabi niya, mapalad yung mga tao kahit hindi ako nakita, sila ay sumampalataya sa akin. Nananampalataya ba tayo kay Kristo? Amen. Mananampalataya tayo, maniwala tayo. Walang ibang sa kasaysayan natin, wala po tayong mababasa sa kasaysayan ng taong namatay at muling nabuhay, na may taglay ng kapangyarihan, nakagawa ng mga signs and wonders. Wala pong ganon. Maliban po kay Kristo. At malinaw po dapat sa atin yan. Siya lang ang daan, ang pagkuhanan at ang buhay. So, napakarami po. Alam ni Pablo, ayun po, alam ni Pablo na ang Diyos ay soberano. Sovereign God. Alam niya na kayang kumilos ng Diyos sa mga mistulang pangit na karanasan. Kahit na nasa bingit ka na ng kamatayan, sa alanganing sitwasyon ka, alam ni Paul kung paano kumilos ang Diyos. Kaya siya, kahit nakagulo, talagang yung tapang niya, ipinapangalan niya para sa Allah, para maluwalhati lang po ang ating Diyos. Alam niyo po, kung kilala natin ang Diyos at alam natin na kaya niya gumawa sa kabila ng mga mahihirap na sitwasyon, mananatili tayong puspos ng pananampalataya upang maging tapat sa kabila ng mga tiisin. Lahat po tayo nakakaranas nito, maaaring hindi lagi. Pero may mga pagkakataon po na nakakaranas tayo ng mga itong kalagayan. Halimbawa po, ganito. Ako noon may shop, sportswear. May ginawa ako. Yung ginawa namin mga damit. Tapos, sa mga customer, mayroon po dyan na talagang mahirap kausap. Halimbawa, nag-usap na kayo ng Judith kung kailan matatapos yun. Pero yung iba niyan, minsan, sa bukas kukunin, dapat ngayon na, magkakagalit pa kayo. Magkapagsubok po ang mararanasan natin. Pero ang Diyos, may wisdom lagi na binibigay sa atin. Minsan, sa mga pagtubos na lang po, may nagawa kang, na-reject. Kahit maganda, maayos naman, i-reject nila kasi bakit? Gusto nila makalibre, makatawad pa, maka-discount. May mga ganun tipong tao. So, lahat ng bagay, mayroon tayong mga napagdadaanan na mga sa sitwasyon na mahirap. Bakit nasabi nila? Kasi mahirap makipag-usap, mahirap makipag-deal sa kanila. Paano mo siya i-settle? Ang hirap po lang gano'n. Minsan, dumating pa sa time na magka-away kayo, magtatalo muna kayo mabuti. Totoo po yan, lalo sa mga may shop. Meron pong gano'n ng mga customer. Pero sa iba naman na walang mga shop, iba rin po ang kanilang sitwasyon ng mga nararanasan. Hindi po pare-parehas. Pero po, ang sabi ni Paul, kung kilala natin ang Diyos, alam natin na kaya niyang gumawa sa kabila po ng mga may hirap na sitwasyon. Daniel chapter 11 verse 32, kung hindi nakalagay, sabi diyan, aakitin niya sa pamagitan ng panlililang ang mga hudyong tumalikod sa kasunduan, ngunit maninindigan ang mga mananatiling tapat sa kanilang Diyos. Naninindigan po yung tapat sa Diyos. Ibig sabihin, nananalig tayo kung may mga pinagdadaanan, naninindigan pa tayo sa tama. At meron pong mga halimbawa po dyan. Daniel chapter 3 verse 16 hanggang 18. Nakalagay kapatid, tingnan niyo po, ito po. Sinabi niya na Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebukadnezar, wala po kaming masasabi tungkol sa inyo sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos
namin pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa iyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami ligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong Diyos ni sasamba sa ribultong ito ay pinagawa ninyo. Makikita po natin yung paninindigan nila. Kahit hindi sila ligtas, iulong kami, basta ang Diyos namin, sa kanya lang kami sasamba. Meron pong paninindigan. Iyon po si Paul. Kahit na magulong, kahit mamatay siya, pagdating po sa paninindigan, sa pagtatanggol, para ipahayag ang Ebanghelyo, para ipakilala ang Kristo, kahit magbuwis ng buhay. Tandaan po natin sa Biblia, ang sabi po ng Panginoong Hesus, ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Pero, sabi niya, yung sumusunod sa akin, kalooban, nang dahil sa pagsunod sa aking kalooban, na mawalan ito, ang siyang magkakaroon. Pag mahirap, ano po? Totoo pong mahirap po yun. Hindi po madali ang manindigan, lalo na pag dumating sa tayo ay mga may pinagdadaanan sa buhay. Minsan po, may problema sa pamilya, namatayan ka, masasabi po ba natin, makakaya nyo pa ba natin mag-share? Ako po, minsan, hiningi ko po ng tawag po sa Diyos yan. Pag ako po minsan may mga dinaramdam din po, hindi po siya mabitbit ng maayos ang salita ng Panginoon. So, hihingi ko rin ng sorry, Lord, kasi tao bilang tao, pag nagdaramdam tayo, totoo pong may kahinaan po tayo. Pero, tandaan po natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay walang limitasyon. Lagi pong gumagalaw. Soberano po ang Diyos. Lagi siyang kumikilos kahit nasa mga mahirap na sitwasyon. Aminado po ako doon. Pero nagpapatuloy po tayo. Ang ikatlo po, at ang ikatlo po ay ito, lumalaganap ang mabuting balita sa kabila ng mga maling motibo. Sabi po dyan, totoo nga na may mga ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkaingit, pagkahilig, at sa pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit mayroon din naman nangangaral ng may tapat na hangarin. Ngunit ang iba ay nangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nila nagkagandang paghihirap po sa aking pagkabilanggo. So, tingnan niyo po, anong ibig sabihin ni Paul? Anong ibig sabihin ni Pablo doon sa mga nangangaral dahil sa inggit at pakikipagtalo? Meron bang ganon? Meron ba kayo narinig ng ganon? Meron po, sabi ni Paul. Ang bunga daw po, ng puno ng bunga, binabato. Totoo po. Ako, hindi ako nang babato, nangihingi ako sa may puno. Kasi pag nahuli ako noon, ay, mahirap na. Pero totoo po yun. May mga kaibigan po kasi ako nung araw, na kapag may yung mga kapitbahay namin, lalo po yung mangga, yung kalabaw ng mangga, yung sa lugar namin. Yung kanyang manggahan na yun, malayo sa kabahayan, yung tagbungan na nung lalo mga malapit na mahinog. Uy, ang sarap. Tapos, hindi ka magpapaalam sa may-ari. Ay, ang sarap ang mukha lang, oh. Pero mali po. Mali po yun. So, ganun po. Ang pagbato ay maaari din po, ang sabi ni Paul dito, ang ibig sabihin ni Pablo doon sa mga nangaral sa inggit at pakikipagtalo, ang punong hitik sa bunga ay pinapato. Ang pagbato ay maaaring magmula sa mga kapwa mananampalataya. At ito ang pinakamasakit po na maaaring maranasan ng bawat isa sa atin. Marami pong ganito, kahit sa kamag-anak natin, kahit sa mga sa kapwa mananampalataya. Pero kung hindi dapat maging ganito tayo. So, paalala ni Paul, ito po yung masakit eh. Lalo kung kapwa mananampalataya. Ang pagkaingit, bunga ng insecurities po, at pride, at laganap, ay laganap din po noon sa iglesia, sa buhay po ng ilang mga nangunguna po noon sa pangangaral. Sa panahon po nila, maging sa panahon natin, meron pong ganun. Kaya po yan ipinapangaral ni Paul para maging aware din po tayo. So, ingatan po natin yung ating mga sarili. Kasi hindi po na, minsan, nagiging ganun po tayo ako. Kami nalulog ako, minsan may-active po ako na video kaya pa, pero hiningi ko ng sorry yan. At kailangan, sabi nga, nagwa nga ako sa kapatid na isa kanina, yung tanggapin natin sa sarili natin na hindi po tayo marapat-dapat sa ating Panginoon ay isa na po sa ng pagpapakumbaba.
At kung paghingi po, ang sorry kung tayo po ay naka-offense sa mga kapatid, ay hindi po kabawasan po yan sa atin. Minsan po ako, nasakit ang ulo ko minsan, alam ko bakit? Hindi dahil sa walang pera, kundi nasakit ang ulo ko minsan pag may mga ganun na mga sitwasyon. So, mahirap. Pero, nagpapatuloy tayo dahil ang tinanggap natin ay ang pag-ibig ng Diyos na dapat nararanasan din natin at ibinabahagi natin sa ating kapatid. Nangyayari po yan, hindi po maiiwasan, pero dapat matuto tayo. Magmamature tayo dapat. Sabi ni Paul, lumalaganap din po ang mabuting balita sa kabila po ng mga malimutin. Marami pong ganyan. At may warning nga po dyan ang Panginoong Hesus. Marami pong nangangaral na may mga malimutin po. Kaya nga din po ba kung natatandaan po ninyo sa Matthew chapter 7, verse 21 hanggang 23 po doon. Sabi doon, Panginoon, kami nangaral sa pangalan mo. Nagpanayas pa nga kami. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi ko kayo kilala, mga laing masama. Pero nangaral sila, nagpagaling sila, nagpalaya sila ng demonyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Bakit sabi ng Panginoong Hesus, hindi ko kayo kilala, mga masasama kayo, lahing masasama. So may mga maling motibo po yun. Although nagamit po siya. Kasi nangaral sila, sino bang pinangaral ng mga yun? Si Kristo, sa pangalan niya. Lumalaya sa demonyo, nagpagaling. Kaninong pangalan? Sa pangalan ni Kristo. Pero sa pangalan ni Kristo ay hindi ko kayo kilala. So hindi sila sama doon. Isa lang po yun sa halimbawa. Kaya sabi ni Paul, mayroon pong mga mangangaral na mayroon pong mga sariling layunin, may sariling motibo. Kaya may mga bagay talaga na mahirap maunawaan. At sabi pa dito sa unang Korinto chapter 3 verse 1 hanggang 4. Sabi dyan, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga tao nagtatanggay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga tao namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang binigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya yon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya, sabi ni Paul. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iingitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kung sinasabi ng isa kay Pablo at ang iba at kay Apolos, hindi ba palatandaan niya na kayo ay namumuhay na ayon sa laman? So hindi pa po, may mga kanya-kanya po yung pagkaingit po, hindi po doon sa majority sa ni Paul. Mahirap po na tayo bilang sa Kristiyano, lalo kung matatagal na, matutunan po tayo. Sabi ni Paul, kailangan usapin pa rin sa ganung paraan. Ibinigay nyo ang gatas, tapos kayo gatas pa rin. At ang palatandaan po na hindi mature ay inggitan. Dapat po, ang inggit, magamit po natin ang inggit para po mag-glorify ang Panginoon. Paano? Mahirap yun, di ba? Ay, ganito po, bigay po ako. Ang inggit po, nakikita ko sa ibang kapatid, nakikita ko yung buti pa siya. Bless na bless, mabuti pa siya ganyan. Magsisikap din ako para magkaroon din dapat ako ng gano'n, hindi para siraan siya. Yung mga dahilan po kasi, sabi ni Paul, kaya tayo hindi nagmamature. Dapat matuto po tayo. Kung matatagal na po, sabi niyo, noon hanggang ngayon, ganun pa rin, tatas pa rin. Kailangan matigas na rin po ang ating kinakain. Masakit po minsan ang mga salita na ating mapapakinggan, lalo na po kapag sa pagtutuwid po ng mga ngaral po. Lahat po ng nangaral sa Biblia ay mas totoo pong masakit. Siyempre po ako, sinabihan po ako ng halimbawa, ako ay gatas pa rin. Pero kaya kong tanggapin yan. Dahil ako po yun, paano yung iba? Marami po sa atin na dapat, yung isang nangaral po, sabi po doon, dapat matigas na ang ating kinakain. Ibig sabihin na po, dapat mag-mature na po tayo. Yung mga bagay-bagay po na wala naman, hindi naman makakapiglo sa atin, bakit kailangan pang pansinin? So, iwaksik. Sabi ni po, dapat mag-mature na po tayong lahat. Kanina po, minsan, yan po ay nagiging dahilan po ng hindi pagkakaunawaan.
Sa kabila ng nakakalungkot ng kahinaan nating mga mananampalataya, ay may mabuti po tayong pag-asa. Bakit po? Ang Diyos po ay soberano. Lagi pong nakakagawa ang Diyos sa ating buhay. Lagi po natin tandaan, panghawakan natin. Minsan po, mahirap po na maunawaan ang kaisipan at pagkilos po ng Diyos sa buhay natin. Bakit po? Minsan nalalagay pa tayo sa alanganin bago na tayo tulungan. Minsan, kailangan pang talagang yung sakripisyo mo ay halos hindi mo na kaya. Siyempre, tatanong tayo, bakit, Lord? Pero kung tayo, bilang mga Kristiyanong nagmamature na, dapat maging isang pagpapala po ang bawat nararanasan natin. Sabi ko nga po, nung kami nag-usap ni Pastor Jim, bawat nangyayari po sa atin, tingnan natin mabuti na ito ay may purpose ang Diyos. Bakit ito ipinapakita sa atin ng Diyos? Bakit nararanasan natin? Simple lang po, para makita natin, para sa susunod, hindi na ulit mangyari. May mga lesson po doon sa bawat nangyayari. Siguro tayo may mali o sila. So kung mayroon tayong mali, aralan natin. Para sa susunod, hindi na ulit. May mga layunin po ang Diyos. Ngunit sa pagkilos niya, hindi po natin talaga maiintindihan. Hindi po natin mauunawaan. Mahirap, totoo po mahirap. Sa sitwasyon na yon, sa kalagayan na yon, minsan kailangan pa natin malagay sa alanganin. Pero po, kapag po tayo nalagay sa alanganin, na kahit walang-wala na tayo, walang-wala na, down na tayo sa buhay. Tapos nakikita ka ng ilang mga tao, itong tao ito, wala na nga silang makain. Bakit? Puro pa sila praise God. Anong meron sa Diyos nila? Wala na silang makain. Tapos nakikita, sasaya pa nito. Wala na nga sila. Maging sila po, magkakaroon po ng curious, magkakaroon po sila ng curiosity patawag doon. Ang alamin nila yon. Kung gusto nila malaman, sama natin dito. Bakit itong taong to? Ako ang dami mong pira. Ang dami ang lungkot-lungkot naman ang buhay. Kaya ko naman kumain sa labas tayo. Pero dami pong kulang po yan. Yung pira hindi po sapat. Pero isa kang Kristiyano, kahit wala ka sa wala lahat sa'yo. Wala kang sariling bahay, wala kang sasakyan, wala kang pera, wala kang trabaho. Tambay ka, pero may ayuda ka naman. Ayuda, no? Meron akaw, meron sipan ka ba? Nakakatanggap sila. Ano lang po yan, ha? Pero ang totoo po, makikita natin sa isang mananampalataya o tagasunod ni Kristo na kahit wala siya, makikita mo sa masayahin siya. Masaya siya, maayos siyang manamit. Sabi ko naman ang mag-anak ko, pag nag-message sa akin, baka naman. Anong baka naman? Kung nakikita nila ako, ganito ang manamit. Baka naman. Akala nila mayaman ako. Hindi ako mayaman sa pera, pero sa Panginoon, mayaman tayo sa Diyos. Amen! Kasi nakikita nila, kung yung kasiyahan sa buhay natin, sa aula natin, hindi tayo dapat magpisa mo kung kawawa tayo para na tayo bigyan nila. Nagtilingkod tayo sa Diyos. Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Ang Diyos ang magbibigay sa atin. Amen? Ang Diyos ang magbibigay sa atin. Hindi dapat tayo lulubog. Kailangan maging masaya tayo, masigla tayo. Ano man ang sitwasyon natin. Kaya sabi, totoong mahirap na unawaan ang kaisipan at pagkinis ng Diyos sa buhay natin. Sabi sa Diyos, mga dakilang gawa niya ay di natin maunawaan. Mga kababalagan niya ay walang katapusan. Sabi po yan sa Job, chapter 5, verse 9. Yung pagkilos niya minsan hindi po natin maunawaan. At ang ikaapat po, ito po, lumalaganap ang mabuting balita sa diwa ng pag-ibig. Ayan, pag-ibig po. Minsan po, mapapaisip ka, kung tayo po ay nagmamahal, kahit na masama ang ating mga kapitbahay, masama ang ugali, masama yung mga ginagawa sa atin, gagawan pa rin po natin sila ng kabutihan para maipalaman natin, maipakilala natin kung ano si Kristo sa buhay natin. Ano ang ginawa niya sa atin. Sabi mo nga kahapon, magtestimony yung iba. Kasi lahat naman tayo dumaan sa sitwasyon na mahirap yung buhay natin. Kung tayo ay palaway, kung tayo ay at nakakatuwa po, may mga kapatid na ang buhay nila ngayon. Ngayon ito ang tanong ko,
Kasi minsan, kinukumpara nila, masyado ba talaga ako? Binago ba talaga ako ng Diyos? Ito po ang tanong. Kapatid, kung ikaw ba, ano ang buhay mo noon at ikumpara mo ngayon, hindi mo pinikumpara ang buhay mo sa iba. Kasi kung siya, talagang mabuti siya, kahit hindi siya mananampalataya, ganun na siya. Pero mas lamang ka pa rin kasi nanampalataya ka sa Panginoon Hesus. Kapag sumampalataya ka sa Panginoon Hesus, ang buhay mo noon, maging sa buhay mo ngayon, makikita mo kung anong pagbabago niyan. Amen? Amen. Makikita mo, hindi mo pwede ipagkumpara maging sa atin sa iba. Kaya, napakasarap na lagi tayo nakadepende sa ating Diyos. Sabi dyan, lumalaganap ang mabuting balita sa diwa ng pag-ibig. Philippians chapter 1 verse 15 hanggang 16. Totoo nga na may ilang nangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkaigit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit mayroon din namang nangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo ay pinangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nila ako'y hiniran upang ipagtanggol ang mabagandang balita. Ipagtanggol, pinagtanggol. Dahil sa pagtatanggol niya, sa pagpapahayag niya, kaya po siya nakulong. Ang pagkaan po sa mga tiisin at ang kaalaman o kung dito, ang nagpa-process po ng proseso sa ating sarili, sa ating puso, sa ating pagkatao. Isa po yan sa nagpa-process yung mga pagkaan po natin sa mga pagsubok sa sitwasyon na mahirap. Isa po yan sa nagpo-proseso kung lalo po tayo nagtitiwala. Alam natin na ang Diyos, kahit anong kalagayan natin sa buhay, ay may magagawa siya. Minsan, sabi ni kapatid, ngayong araw na to, talagang wala na sa siya dumating. Kung kailan talagang wala na, sa kabig ng darating. Salamat sa Diyos. Bakit? Alam natin na mayroon tayong Diyos. Nagtitiwala tayo sa Diyos. So kung hindi tayo mananampalataya, anong maaaring mangyari? Pwede tayo mag-isip ng hindi maganda, gagawa tayo ng parang kahit ito ay hindi mabuti. Pero yung mga anak ng Diyos, gumagawa tayo para sa Kanya at siya ang bahala sa atin. Amen? Marami pong bagay. Kadalasan pa nga, ang mga impurities ng ating mga puso ay unti-unting naalis dahil sa mga tiisin o pagsubok. Yung mga pangit na kalagayan natin sa buhay, minsan ito ay unti-unting naalis. Sa panahon ng sakit ng kalooban, ay may dalawang bunga po minsan. Meron po, nagbubunga rin po. Kahit po Kristiyano, hindi rin po ligtas dito. Sa panahon ng mga sakit ng kalooban, ay madalawang bunga na maaari itong idulot sa ating buhay. Una po, galit. At ang galit po, pwede pong makuwi po yan sa religion o pagre-rebelde. Maaari po natin pagdaanan yan. Minsan po, hindi tayo napagbigyan. Ayaw mo na. Maaari po yan kahit po Kristiyano na. Diyan na kayo, alis na ako dito. Kasi may mga bagay po sa buhay natin na yung mga nararanasan natin na sa halip na tayo ay mag-rebelde o magpalayo tayo sa Diyos, gawin natin itong motivation. Yung mga hirap na pinagdadaanan natin, lagi natin tandaan na siguro ganito, may layunin ang Diyos, may plano ang Diyos. Ano ba ang nais ng Diyos na makita ko sa mga nangyayari sa akin, sa kalagayan ko ngayon? Tingnan natin, ako ba ang may mali na ginagawa? Bakit hindi ko maramdaman? Ang una po natin titingnan yung sarili po natin. Kasi po minsan hindi po natin napapansin, tayo pala yung may problema sa ating sarili. At ang dalawa po dyan, maturity. Dalawa po yan. Una, galit at kailangan mag-mature. Yung anger po. Dapat ito po yung nakita natin. We understand God more and we experience more of His divine character. Minsan po, doon natin natututunan yung mga bagay para lalo tayo mag-mature, magiging attitude. Ako po, minsan gano'n pag napapansin ko rin po sarili ko at may nakapuna sa akin, siyempre, napuna niya eh. Kung wala nang pumupuna sa akin, parang nalulungkot din ako. Alam mo bakit? Baka naiinis na sila sa akin magsabi. Kasi po minsan, di po natin namamalayan na gano'n na pala tayo.
Ang mga mananampalataya ay totoong higit na umiibig kay Kristo at sa mabuting balita dahil nakita nila kung paano ang kalayaan ni Pablo ay nasakripisyo para dito. Tingnan niyo po, ang mga mananampalataya ay natutong higit na umibig kay Kristo. Bakit po? Dahil po sa magandang balita po na sakripisyo po ang buhay ni Pablo, mas inibig nila. Ba? Pag ako pala umibig kay Kristo, maaari palang marami ang pagdanan, pwede makulong. Pero ang sabi po, dahil po sa karanasan ni Pablo, mas lalo nilang inibig si Kristo. Parang ang hirap unawain, mas lalo inibig dahil nakulong yung tao, dahil dumaan sa matinding sakripisyo, mas matinding pagsubok. Pero yun po ang karakter po ni Pablo. Maging ang mga mananampalataya sa panahon iyon na dapat makita natin sa panahon natin na kapag tayo nakakaranas ng mga kakaiba sa buhay natin. At totoo, iba yung abot. Sabi ko kami, nung lumang kami sa sobrang trial sa buhay namin, yung pagkamatay ng sunod po. Sabi ko sa inyo, sunod-sunod sa aking mga kapatid. Bayaw, pamangkin, 5 po sila. Sa loob ng 2 taon, ubos po sila. Hindi ko po maintindihan po yun sa panahon iyon dahil bago-bago na ako. Sabi nga ng isang pastor, na born again ako, ignorant ako ng Diyos para kaya mong tanggapin yung mga bagay-bagay na gano'n. Isa po sa pinaka-simpleng na unawaan ko rin noon, na may layunin ang Diyos sa buhay ko. Meron siyang nais ipakita sa akin na dapat kong matutunan. At ngayon po, mas naunawaan ko nito, na kung tayo naglilingkod sa Panginoon, maaaring mas may marami pa tayong kaharapin pagsubok. Bakit? Paraan po ito ng Diyos para makita na kung tayo po ay tapat sa Kanya. Lahat po tayo dumadaan po sa ganyan. Iba-iba lamang po sitwasyon. Ang pangaral na bunga ng mabuting puso ay nagbibigay sa salita ng Diyos ng higit na kapangyarihan. Hindi dahil sa kulang sa otoridad ng salita ng Diyos, kundi dahil nilalayo ng Diyos na ang mga ngaral ng Kanyang salita ay banal. So lahat po tayo nilalayo po ng Diyos na dapat maging maayos, maging matuwid. Banal, sabi po. Lahat po tayo dumadaan sa proseso. Lahat po tayo kailangan matuto. Lahat po tayo kailangan makita, maindigan, makita sa ating sarili kung paano natin ipagtatanggol ang tinanggap nating kaligtasan, ang Ebanghelyo, kung paano natin ipaglalaban ito bilang isang mananampalatayang Kristiyano. At dito po tayo magtatapos. Conclusion. Sabi po dyan, masarap maging tapat sa paglilingkod, subalit paano sa ating katapatan ay saka naman tayo dumanas ng matinding pasakit ng kalooban, magpapatuloy pa ba tayo? Magpapatuloy pa tayo? Amen! Ano man mangyari, ang tinanggap natin, totoo pong lahat ng bagay, kahit tayo ay mamatay, makulong, ito lang po ang mawawala sa atin yung physical. Pero yung ating espiritu po, iba po ang ipinangako ng Diyos sa atin. Sabi dyan, oo, nararapat tayo magpatuloy, umani man tayo ng mga tiisin, nalalaman natin ang Panginoon na ating pinaglilingkuran ay patuloy na naluluwal atin, napaparangalan natin ang Diyos. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. God, lahat kami ay may kahinaan. Hindi namin kaya ang bawat aming laban, kaya naman aming pong dalangin. Patuloy po kaming samahan sa laban namin, sa buhay pananampalataya. God, anuman ang layunin ninyo sa aming buhay, anuman
paglingkod sa inyo. Lord, kulang kami sa kaalaman, mga salamat bagay. Ang aming mga kailangan, hindi namin maiwala-wala sa aming sarili. Tulungan mo kami, O God, sa aming mga tiisin sa buhay. Higit na ipaunawa mo, Panginoon, kung bakit nararanasan namin minsan at mga ito, Panginoon. Ipakita mo sa amin, Panginoon, kung ano ang halaga nito at kung ano ang parte nito upang kami ay magpatuloy bilang isang anak mo, bilang isang mananampalataya at ito ay makita, Panginoon, maging ng mga nakapaligid sa amin. Lord, sa mga kainaan namin, pati sa mga pinagdadaanan namin sa buhay, tulungan mo kami, turuan mo kami kung paano kami magpapatuloy, magbahagi, paano kami patuloy, mag-share, Panginoon, paano namin may pahayag ang iyong salita na ang tinanggap namin, na ang kabutihan mo, Panginoon, ay may bahagi rin namin sa iba. Tunay na kami ay walang kailangan at mahina sa lahat ng ito. Subalit ikaw, O Diyos, ang karunungan na sapat para sa amin. Salamat na po, Panginoon, sa umagang ito at nawa, Panginoon, ikaw ang aming nataas at naparalan at ito pang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.